mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Good morning po, Gang! Morning po mga kapapi. Morning po, business. Bibili kami ng aeroplano para iwas traffic. Ayun mga kabisnes, dito rin po si Kuya Damo kasama po namin. Opo. Good morning po mga kabisnes. Koy, halika dito, Koy. Yun. Hello po mga ka-business. Ayun, so ayun nga po mga kabisnes, nagpasama po kami kay Kuya Damo kasi mga kabisnes, ayun nga, kung napanood nyo naman po na yung motor nga po ni Bay ay naibenta na. Ngayon naman po ay kukuha po kami ng panibagong motor para po, so next naman po nito is yung sa lisensya. Pero unahin po muna namin kumuha ngayon ng motor at mamaya po ipapaliwanag ko po kung ano yung ano po namin mga kabisnes. Tara po, samahan niyo po kami kasi medyo ano na rin po, mainit na. Ayun. Sasamahan kami ni Kuya Damo. Tara! Dito na ako sa ano. Gilid na muna. Kasi wala na kami motor mga ka-business. Saan mga anak ko? Mainit, sakit sa mata ko. Marin. Dito po kami ngayon sa ano ba to? Swerte Motovlog. Ayan. Nakikita. Naghahanap po kami ng motor mga ka-business na pwede namin kuhanin nga po mga ka-business. Galing. Hindi yan Iyan ba yung sabi nila? wait lang po mga ka-business. Check lang din natin sir. Yan sa amin Kung tats. ano nyo, okay lang po. Saglit lang po mga ka-business. Balikan po namin kayo. So ayun mga ka-business, bumalik ulit kami dito kasi kanina naghanap kami ng iba na pwedeng pagkuhanan. Dito pa rin kami binalik mga ka-business. Kaya muna sila Kuya Damo dun sa loob, nagtanong kung ganun pa rin po kukuhanin namin mga ka-business. Raider pa rin po siya, pero hindi na po siya tulad nung una na carb, kasi yung kinuha ni Bay yung nabili namin dati is carb. Ngayon po ang kukuhanin namin is beef eye. Kaya po siya mga yung motor nila. Andun po si Bay sa loob. So kung makakuha man po kami ngayon, bukas naman po ipasikaso ko naman yung sa lisensya naman niya po mga ka-business. Unahin naman namin yung lisensya para sakasakali man is pwede kaming pwede baga kaming bumiyahe ng malayuan. Ayun, so ayun, balikan ko po kayo mga ka-business. Anuin ko lang po yung kumusta po yun po sa loob. So, ayun na nga po mga ka-business. Dito kami ngayon sa motor trade po sa may bandang bayan po mga ka-business. At, Tinatawagan ko. nangyari kayo dito sa ni Kuya Damo. Ayaw Naka 200 na lahat. Sige, call mo na ulit. Ayan na. So, ayun na nga po mga ka-business. Ito po yung napupusuan po ni Bay na kuha. Click 160 mga ka-business. Bali, okay na okay po to kung sakasakali po na mga pang biyahe-biyahe po namin pagka nag-i-scouting po kami mga ka-business syempre sa mga malalayong lugar mga ka-business. At saka, naman po siya, affordable naman po yung monthly niya. Papaliwanag ko mamaya mga ka-business kung bakit. Yun nga. Ito yung kinuha namin. Sige nga anak, magano kang. Ayan po si Kuy mga ka-business. Bakit? Black. Wait lang po mga ka-business. Black 16 lot 17 Mateus. So ayun nga mga ka-business. So sana po ma-approve mga ka-business para ayun nga makapag-start kami. Tapos bukas din po
i-ano namin iba yung sa license niya. Kasi meron naman na po siyang meron naman siyang student permit, nakakuha naman na kami nung nakaraan. So, yung license na lang po yung hindi namin nakuha. Papaliwanag ko po mamaya mga ka-business kung bakit di namin nakuha nung nakaraan. Doon sa mga nag-akala na nakuha na namin, hindi pa po. Nagkaroon kasi ng aberya mga ka-business pero papaliwanag ko po sa inyo. Ayun, kuy, oh. Mas malaki pala to kaysa dito sa 125. Mas malaki to, 160. Ayan po yung down at saka monthly niya po mga ka-business. Para sa akin, okay naman po siya. Kaya naman po yung monthly na ganito mga ka-business. So, antayin na lang po natin. Okay na po ito. Wait na lang po natin mga ka-business. Ibang ID meron siya. Kaya ba tinanong kita anong ID meron ka? So yun nga po mga ka-business naming minamahal. Nakauwi na po kami. Nantay na lang po namin mga ka-business yung CI. ADJ. CI. Si ID. O, yan na. Sir, dito sir. Ayun nga po yung CI. Ganito po yan mga ka-business. Kasi doon sa mga nagtatanong po, nagtataka kung bakit walang lisensya. Kung akala nila nakakuha na ng lisensya, sabay ganito po nangyari yan. Nung last po namin punta doon, hindi na natin na-vlog yun, di ba pa? Oo. Nung last po napunta namin doon mga ka-business, nagkaroon po kasi ng na kukuhanin yung lisensya ni Bay sa Pampanga. Itong isa, gusto niya, na po kasi, Alanganin na sa oras. alanganin na sa oras. Itong isa, gusto niya pumunta pa rin doon. Kaso tanghali na nga. Tapos sabi ko pahapon na yun di ba pa? Tapos na tanghalian. Basta, mga around 1 or 2 p.m. Kaya sabi doon na, sabi ko sir, pagdating doon sa Pampanga, makukuha na yan. Makukuha na yan sir. Pero pagdating doon, baka mag-cut off na alas 3. Yun, magka-cut off kasi ng alas 3. Ito talaga siya, gustong-gusto niya. Sabi ko, balik na lang tayo bukas Kaya pa. iniwan namin yung student. Sabi ko sa kanya, balik na lang tayo bukas pa, kinabukasan. So, ito naman kasi siya, gusto niya talaga kasama ako doon sa Pampanga. Hindi ko nga kabisado. Yun nga lang. Ang problema kasi, tinanong ko yung doon sa pinuntahan namin na, pwede bang sumama ako? Sabi niya, pwede po ma'am, pero mag-joyride ka or kasi hindi ako pwedeng sumakay sa service. Magkasabay. Hindi kami pwedeng magkasabay. Hindi ko man din kabisado yung Pampanga LTO. Naano ako mga ka-business ba? Kaya sabi ko, okay lang yun pa kasi may service naman kayo. Hatid sundo sila doon. Tapos pwede na ako doon lang mag-antay sa yung kukuhanan namin yung kinuhanan namin ng student. Tapos nangyari ito mga ka-business kinabukasan. Hindi pa kami nakakuha noon. Ayun nga, nagamit namin yung pera na imbis pang license niya is, yung nagpa-check up na po siya mga ka-business. Kung naalala niyo po, yun na po yung time na yun, tapos ayun na nga, nagkaroon ng maintenance. So, hindi na namin nabalikan mga ka-business yung sa lisensya niya. Kaya naman din po, sobrang layo, kasi ito si Bay po mga ka-business. Especially po doon sa mga mahilig, ibang parang ng tao, manghamak ng tao or Si Bay nga po kasi, alam naman po ng lahat na, ayun, hindi po siya nakapagtapos, di ba po? Hanggang grade 3 ka lang pa, no? Hindi nakapagtapos ang group. Hindi natapos ang grade 3. Lack of self-confidence po siya. Hindi niya lang po alam kung gaano namin yan nila Intoy dati, nung nandun na kami. Kung paano namin talaga siya Kasi parang, tinanong kasi siya Sabi niya, hindi daw siya marunong magsulat, hindi siya marunong magbasa. Pero ang totoo po niyan mga ka-business, marunong po si Bay magbasa, marunong din magsulat. Yun nga lang, dahil kulang siya sa confidence sa sarili niya na siguro sa isip niya na hindi niya kakayanin yung mga exam ganyan sa LTO, yun yung pong sinabi niya na hindi siya marunong. As in, talaga kami noon mga ka-business, nagka-discussion kami, kahit nandun kami, nag-discussion kami. Sabi ko, hindi mo dapat sinabi yun kasi marunong ka naman magbasa, marunong ka naman magsulat. Tapos kinausap ko ulit yung ayaw na. Sabi na, yun nga po ma'am, baka kasi hindi rin naman pumasayan dun pagka ganyan. Diba parang ganun? So parang, lalo siyang bumaba yung self-confidence. Baka sabihin nyo na naman, ako ang may kasalanan. Hindi Hindi nyo alam kung gaano ko yan ini-encourage mga ka-business na kumuha. Nung last time nga namin napunta dun,
Nag-away talaga kami. Iniwan ko po siya. Yun yung totoo. Iniwan ko siya doon. Kasi sobrang inis ko sa kanya rin. Matigas ang ulo talaga. Sabi ko, balik kinabukasan. Ayaw niya. Gusto niya talaga pumunta doon. Sabi ko, hindi na nga kakayanin sa oras. Kasi nga, pag maabutan tayo ng cut-off, nagsayang lang tayo ng pera. So, sobrang inis ko sa kanya dahil ayaw niya makinig sa akin. Iniwan ko siya. Tapos naglakad ako ng Tapos, yung nasa taas na ako ng overpass, nalakad na ako kasi gusto ko na maghanap ng masasakyan pa uwi. Nakita ko siya nakaupo dun sa labas ng Jollibee. Kaya ganun siya. Binalikan yung mga business, hindi ko naman din matiis. Parang sa sobrang inis lang ba. Kaya dun sa mga nagsasabi na hindi po sa dahil sa ako yung kasi halos lahat kasi ng kay Bay sa akin sinisisi tulad nung sabi na kaya binenta ang motor dahil daw sa luho ko, dahil daw sa pampaganda daw sa mukha ko. Ano bang ginagamit ko sa mukha ko samantalang lagi ko naman sinasabi na wait lang, dadaan po si Bay. Lagi ko naman ginagamit din yun. Skinol, hindi nga ako gumagamit ng skinol. Diyos ko marimar. Ito lang ginagamit ko makabisa, saglit lang po. Pero magtapin mo na, Noy. Pino, Kuya Bok. Walang mga kabisnes, maluho ba yun? Ito, good for 1 month ko na ginagamit to. Tag 120. Kaya mo. Kaya mo. Kape daw. Kape, Kuya mo. Tapos, lip tint. Yun lang mga kabisnes. Ito lang talaga ginagamit ko sa mukha ko. Doon nga pala sa mga nagtatanong. Ito po yun. Yan na, yan paubos na nga. Wala na namang laman. Kailangan naman bumili. Kasi nga good for 1 month ko po itong ginagamit mga kabisnes. Hindi ko naman to araw-araw binibili. Diyos ko marimar dun sa nagsabing napakaluho ko naman sa sa katawan. Porque ba, porque ba mapurma kang tao, maluho na? Diyos ko marimar naman. Dun sa nagsabi dun, kuya naman, 2024 na, hindi ka pa rin makamubon sa luho-luho na ganyan. Diyos ko marimar. Hindi na nga ako nag-o-order ng nag-o-order ako, pero galing naman din yun sa commission ko sa TikTok. Huwag naman sanang ganun na parang lahat na lang talaga ng mga nangyayari sinisisi nyo sa akin. Kaya rin po namin binenta yung motor. Ito po yon. Unang-una. Namumroblema kasi ako dun mga kabisnes dahil lagi na lang kahit kakatapos ko lang magpaayos, so hindi pa natatapos yung buwan, wala pang sahod. May na naman mga kabisnes, may sira na naman or may problema na naman sa motor. Ganun ba? Yung parang naiinis na ako na parang, bakit parang palaging na lang, bakit palagi na lang may problema? So, sabi ko kay Bay, kung papayag ka, ibenta na lang natin. Kasi yung makina rin po kasi noon, may something ba na tunog-tunog na parang, doon ako natatakot na baka bumigay yung sa makina niya talaga. Kaya nagdesisyon talaga kami ni Bay na ibenta. At aside po doon, ito yung totoo, aside po doon, fourth owner kasi si Bay nung motor. Ang gusto ko po is sa amin na nakapangalan talaga yung motor, hindi yung sa ibang tao. Fourth owner, open naman siya for open naman yung deed of sale niya. Kaso nga lang, ayun, ang dami nakapangalan. Ang hirap nga nun, yung papel niya mga kabisnes kasi sa sobrang dami ng pangalan. So, wait lang po mga kabisnes. Ayun nga po, yun yung reason kung bakit namin ibinibenta yung motor. Aside sa maraming problema, kasi nga na din yun, 2016 yun di ba pa? Model. 2016 na model po yun ng Raider mga kabisnes. Tsaka, ayun nga, marami nang kumakalansing-kalansing din. So, kailangan ibenta. Hindi po dahil sa luho ko, kaya ko ibibenta. Diyos ko marimar, nagsakit sa ulo naman ng ibang tao na yan. Napaka-judgmental, hindi man lang nag-iisip ba 2024 na, paulit-ulit ko na lang sinasabi yan. Ang luho yung pupunta kang mall, magpa-facial, punta kang ganyan-ganun. Yun ang maluho. Samantalang, kung sa damit lang, Diyos ko marimar, itong damit na to, 50 pesos, nabili ko sa, Shopee. Magpo 4 years na to sa akin, Sabi? Oo! Tagal-tagal na nito. Napapansin nyo, simula nang dumating ako dito, ito pa lang yung mga damit ko Hindi man ako nagbili-bili ng damit ng kung ano-ano. Except lang pag may talaga kami sa church mga ka-business. May ba tawag doon? May activity kami sa church. Yun, bumibili ako ng dress. Yun, dress talaga pang church. Hindi naman masamang bumili ng dress. Dahil ginagamit ko naman yun every Thursday and Sunday. Yun talaga, sinasadya ko talagang bilihin yun. Pero yung mga damit na panlakad, hindi.
Yung iba nga, ipapamigay ko na nga yan sa mga Aita kasi ang daming mga kabisnes, ang dami kong mga damit dito na nakatambak lang na hindi ko naman na ginagamit, nasa karton lang. So, yun yung plano ko ipapamigay. So, yun yung reason kung bakit wala pang lisensya si Bay, kung bakit ibinenta namin yung motor. At least ba, malinaw din sa lahat. Kasi, paulit-ulit ko na lang kasing binabanggit po yan. Although yung sa lisensya, hindi ko pa naipaliwanag yun. Pero yung patungkol naman dyan sa mga lulo na yun, ilang beses ko na kasing pinaliwanag yan. At ilang beses ko nang kailangan paulit-ulit kasi nakakaano rin mga kabisnes, nakaka-stress din. Stress na ako ngayon din sa... nabanggit ko na ba na pumasok naman yung sahod namin? Yun. Na-stress lang ako ba sa ibang tao na napaka-judgmental na hindi man lang inisip. Ang lang sana is sana ba maging masaya man lang tayo sa kapwa natin, hindi yung puro na lang tayo puna lang lahat ng pagkakamali ng tao. Nakakaano rin mga ka-business nakakababa ng self-esteem yung palaging ganun. Yun lang po mga ka-business. Pero ayun, abangan nyo na rin po mga ka-business na kung darating na po yung CI. Inaantay lang po namin mga ka-business yung CI po namin. So yan, balikan ko po kayo maya mga ka-business. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Boogie. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business, ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, garantisadong epektibo mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family, Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara
revitalizing set na. Oh, wow. Ayan. Abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business namin minamahal. Please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banaan. So, ayun nga po mga ka-business, maghapon po kaming nag-antay dun sa CI. Nantay po namin na ma-CI kami. Ayun, sa Tuesday mga ka-business, wala pong CI na dumating. So, ano po kasi, pero nag-message, tumawag naman po sa akin yung, ano ba tawag dun sa kanila pa? Probante bro. Yung pag nag-ano sa ano ba? Nag-a-assist ng Apo. Yung nag-assist, tumawag naman po sa akin ngayon na, ayun nga, sabi niya, humingi siya ng dispensa kasi loaded po yung nagsi-CI, loaded yung, ano ba tawag doon, yung mga nag-ano din yung parang isi-CI niya, no? Loaded din po kasi, kaya, sabi niya, bukas na lang daw po, after lunch ba yun pa? After lunch. Isa na sa ganun po, before or after lunch. papriority na lang daw. Opo, ipa-priority na lang daw po, po nila kami. Ayun, thank you po dun sa Motor Trade Santa Ana, Honda Motor Trade Santa Ana. Yun, thank you po sir sa shoutout po sa inyo kasi napasubscribe po namin sila sa amin, sa mga kagwang, at saka syempre po sa Ka-Business Official na channel at Ka-Business Family at Papa Dean's TV. Kaya, thank you so much po boss sa pag-priority nyo po. Tingnan ko yung yung kagabi. Binanood niya po mga ka-business. Ayun gusto ko na rin po para hindi naman sabihin ng iba na gawa-gawa ko lang yung sinasabi ko kung bakit di pa nakapagkuha ng lisensya si Bay. Mabuti na yung sa kanya manggaling. Sige na pa. Kasi po yun mga business di ba nung nagpunta kami ng ISAB, nahuli kasi ako, nahuli ang dating namin kasi usapan namin mga 8 or 9 nakarating kami ay mag-alas 12 na. Nakaalis po yung siyempre traffic. No, thank you. Nakaalis na po yung yung kasama ko na Yung service. Papuntang Pampanga. Doon po kasi kukuhanin dahil Kasi doon nga sa Pampanga, po mga business, wala, di masyado mahigpit. Kagaya ko nga na, yung yung pinalakad yung lisensya. Yun po ang yun ang hindi mahigpit. Sa iba kasi mahigpit. Tsaka yun nga kasi dahil na parang parang natatakot ka na magkamali ka. Natakot ako kasi kasi mga business First time ko pa dyan makarating ng Pampanga Hindi, di ba nga kasi dapat dapat kasi sabay sila ni Intoy. Yun nga lang, dahil nga si Intoy is... Sabay nga kami ni Intoy, kaso lang yung nagpa-medical ako, nag-cut off. Hindi yung nag-cut off pa Ano ba? Di ba nga, sinabi mo kasi agad dun sa nagpa-process na hindi pa ako marunong magbasa at magsulat. Di ba yun yung pinilit pa kita na ituloy mo kasi umayaw na kasi siya nun mga ka-business. Umayaw na ako doon. Tapos sabi ko sa kanya, pagkakataon mo na to, ito na yung pinapangarap mo na gusto mong magkaroon ng lisensya. Ang tagal natin inantay to. Pagkakataon na to. Tapos sasabihin mo lang na ayaw mo na lang kasi yun nga, hindi daw siya marunong magbasa, magsulat. Kaya sabi ko sa kanya, naman yun parehas naman din yung ikaw mismo ang maglakad. Kaya nga, sabi ko nga kasi sa'yo noon, marunong ka naman magsulat at magbasa. Bakit sinasabi mong hindi ka marunong? Samantalang, kaya nga tayo nagpalakad para, yun nga, kaya talaga ang pinaka main reason namin, aside sa mapabilis, is inaano ko nga siya kasi nga, kulang siya sa confidence sa sarili niya. Ang ginawa talaga namin, grabe pagpakiusap namin sa kanya kahit sila Intoy, kinakausap na siya ni Intoy na, Bay, ito na yun pagkakataon na natin to. Sasayangin pa ba natin tong ganito? Kasi as inawalan talaga siya ng pag-asa mga ka-business. Ako, nahihirapan ako makipag-usap sa kanya kasi nga parang na kami, yung nagkakadiskusyon na kami dahil umaayaw na nga siya. Ako, gusto ko talagang kumuha siya ng lisensya. Kasi nga, mga ka-business, sa totoo lang, ang tagal na namin, nakakuha na kami dati ng ganyan, di ba pa? Student. Abutan na lang ng expire. Hindi kami nakakuha ng lisensya, mga ka-business. Nabutan lang ng lockdown. Pandemic. Kasi kulang din sa budget noon.
Doon pa kami nun sa probinsya. Mura pa yung dati. Nasa ano lang. 600 plus. 700 ang... Yung ano lang yun, student. Samantala ngayon, gumastos kami ng almost 6K. Kasama na doon pamasahe namin mga ka-business sa 6K na yun. Pero yun na nga, pinipilit ko talaga siya na kumuha. Tapos itong huli, yung last na punta namin, sabi ko babalik na lang kami kinabukasan. Hindi na kami nakabalik kasi nga, ayun yung dito nga sa dibdib niya. Inuna ko muna mga ka-business. Chinat ko naman at tinext ko naman Kasi ang dami na kasi ding nagme-message sa amin na kailangan daw magpa-check up, magpatingin na. Kasi nga pumapayat siya. So, imbis na pang ano ko yun, imbis na pang lisensya, siyempre unahin ko muna yung kalusugan ni Bay. Doon yun sa mga nagtatanong po na bakit akala namin may lisensya na si Bay. Wala pa po, hindi pa po namin nakuha. Pero, kung pupuntahan po namin yun, is makukuha naman niya po yun sa Pampanga. Tsaka, sabi ko naman sa kanya, i-ano na rin namin kasi nag-usap naman sila ni Intoy. Sasamahan po siya ni Intoy sa Pampanga sa pagkuha ng lisensya niya. Sasamahan siya ni Intoy mga ka-business. So, yun. Pag nakuha na namin yung motor, pag nakakuha na kami ng motor, yung lisensya naman mga ka-business, yung ipa-prioritize talaga namin na makuha talaga para, ayun nga, ano kami ng walang takot ba mga ka-business, makakapagbiyahe kami ng Malayuan ba? Malayuan na. Makapag-scout ka ng malayo. Hindi kami mag-aalala, makakapunta kami, gaya nga ng sabi ng iba, punta kayong Pampanga, punta kayong Cubao kasi marami doon. Pero sa ano kasi mga business yung ang ano kasi ngayon sa mga tine-checkpoint is yung may mga compartment. Pero ano pa rin pa, oo, nandun na tayo. Pinakauna talagang pinapara sa checkpoint yung may mga compartment. Pero di rin kasi natin alam ang panahon na malay mo maswertihan tayo ang mapara, di ba? Hindi natin alam. Kaya yun talaga, matagal ko nang gustong anuin yun mga ka-business. Pero mas maganda talaga pag may lisensya kasi kung in case man na halimbawa at pag-iingat mo na tapos ikaw ang binangga, may habol ka. Opo, kasi kung wala ka lisensya, kahit ikaw pa yung binangga, wala ka pa rin laban. Ikaw pa rin yung magbabayad kasi wala ka lisensya eh. Hindi kompleto yung papel mo, ganun. Lalo na yung sa amin is, ano din po yun, paso, no? Yung po sa amin na motor din po na binenta namin is paso po yun. Ano kasi, kaya ko man po hinahayaan na ganun, kasi nga naano rin ako dahil nga sa pang-apat na owner siya, mga ka-business. Kasi sinasabi ng iba, kaya yan, kasi sa comment lang po, base lang po sa comment, kaya yan, binenta yung motor kasi bibili ng bago. Kukuha naman po talaga kami ng bago, kaya nga po kami namin binenta yun. Kasi gusto ko po, naipaliwanag ko naman po kagabi yun, dun sa vlog namin na, binenta namin yung motor dahil sa, ayun nga, marami ng sakit-sakit, as isa yun, pang fourth owner siya, ayan din, pasok pa, yun, mas mabuti na yung ibenta kaysa naman magtiis kami or maabutan kami na tinatamad kasi ako magpaayos mga kabisnes kasi ayan, at pagkasahod kasi namin nagbubukod ako ng para sa niya ng motor. Tapos hindi pa tapos yung mga 1 linggo o 2 linggo may something na naman sa motor niya. Yun bang ano ba ito, nakakairita naman tong motor na to, parang palagi na lang ganon. Bago naman yung baterya, bago yung ilaw, bago yung busina, bago yung, yung pinili natin na 4,000 plus? 1,000 plus. 4,000 plus yung sa baba. Oo. Yung yung binili natin dun sa sa Santo Niño. Yung tag 4,000 plus ba na pinalitan mo, binigay mo lang doon sa Swing arm? swing arm, yun. Pinalitan din namin ng swing arm. 4,000 plus yun. Gumastos pa ako doon ng 5,000 plus kasama na yung kadena. Tapos, after a week, nagpalit na naman ng kadena. Di ba mga kabisnes, mas magastos siya pagka ganun. So, at saka hindi pa sa amin. Paano pag naipasa na yung batas na kailangan kahit second hand yung motor mo o repo, kung hindi nakapangalan sa'yo, kukuha ka pa ng abogado para matransfer yung
Kailangan mo yung makuha mo yung original na plaka kasi. At saka yun kasi pala, isa pa pala mga kabisnes. Mga business. Ay, nagsain niya. Sain. Isa pa nga pala mga kabisnes, wala kasi yung yung plaka niya na yun din yung kinakatakot ko pagka nabagbiyahe kami. Kasi kahit may lisensya kami sa Asibay or meron na siyang papel, yung plaka niya po kasi takaw pansin. Kasi yung plaka na yun is, hindi na yun yung plaka sa ngayon. Eh, sabi nga ng yung binila namin nung nakaraan na, pinunta niya na daw yung sa LTO kaso wala na daw talagang plaka yun. Yun na daw yung plaka talaga nun. Which is parang temporary plate lang. So, practically speaking, kailangan mo talagang ibenta yun. At kumuha na lang ng bago. Mag-i-installment po kami kasi hindi naman po namin kaya yung cash. Ayoko naman pong bumili ng motor na yung 125 lang. Kasi although kung 125 kaya naman, kasi hindi naman abot yun ng 100 plus. Pero mga ka-business, may pero yun eh. Kung ganun kasi ang bibili namin, hindi siya kaya sa yung parang hindi ka, ewan ko lang ha, para sa akin lang, hindi advisable kasi sa malayo ang biyahe talaga yung 125, lalo na pagka siguro, kung babiyahe kami, kung gugustuhin namin bumiyahe ng, Bicol, Laguna, yung ganun, kasi maghanap nga ng, kung kunwari lang ha, mas okay pa din yung mas mataas na yung 150 or katulad nung gusto namin kuhanin na 160 na click. Yun. Siya, mas advisable siyang gamitin. So, at saka kasi sa mga talaga sa kalsada, kahit nga yung 150 hindi pa rin advisable. Di ba pa sa main road pa, ang bang CC ang advisable pa? Sa kanya motor, mga NLEX, mga ganon. Big bike. Mga big bike. Hindi pa rin pala pwede yun sabi. Pero okay na po yun, 160 na mga ka-business. So, ayun, ibinenta talaga namin. Sabi ko nga kay Bay, pagka naman pa, pagka umayos-ayos naman din yung takbo ng channel natin, hindi sasakyan na kukuhanin, di ba? Kung kaya na. Pero sa ngayon kasi mga ka-business, yun lang muna. Kasi gamit na gamit din talaga sa mga katulad namin yung motor. So, yun na, kinuha namin, click 160. Yun yung inaantay namin bukas na kung ma-approve po yun yung kukuha, yun talaga namin. Ang down payment po nun is 13,000 plus another 4,000 para sa another 4,000 para sa 3 years LTO registration. Yun. Kaya siya naging 17,000 lahat-lahat. So, sa 33,000 namin, binigyan po namin si Daryl. May tira pa po kahit papano na 3K. Kasi yung 10K ipang papaano ko po ni ba yun sa lisensya niya. Yun yung gagamitin para sa license naman niya. So, kahit papano, di ba, may tira pa rin. Yun lang, kailangan na lang talaga magsipag talaga sa pag-upload. Alam ko naman na andyan lang kayo mga ka-business eh. At saka doon po pala sa nasasabi na wag sa GCash. Ang transaction po talaga sana namin kagabi kasi sabi sa akin ni Daryl GCash. Sabi niya, sa GCash mo na lang ipasente, sabi sa akin ni Daryl. Sabi ko di Daryl, okay Dar, sabi ko ganon. Tapos, nung kachat ko na yung bibili, sabi niya, through bank na lang ma'am. So, yun, binigay ko yung bank account ko. Okay naman mga ka-business na bago naman po namin isinakay sa sasakyan yung motor is pumasok na po sa bank account ko yung pera. Pagkatapos po pagkapasok, yun, pumayag na akong isakay sa Lala Move, sa L300 yung Yun lang mga, upo. Halika na, na tayo. Ayun lang mga ka-business, pasensya na po. Yung sa sinagot ko po kanina sa comment section. Boss, kasi, yung ba parang, pagkagising mo, ganun agad na babasa mo. Nakakaano kasi mga ka-business, yung ba parang, nalimpungatan ka tapos, pag ganun mo sa cellphone. Kasi ganun ako mga ka-business, pagkagising ko, cellphone ako, tingin ako ng, namin, comment section, ganun. Tapos yun yung unang nabasa ko, parang uminit agad ang ulo ko, sabi ko, napaka-judgmental naman nitong taong to.
sasabihin na maluho, ganyan. Ito nga ang damit na suot ko, galing pa nga to kay Ma'am Jonalyn. To. Oh. Alos naman lahat ng gamit ko galing sa galing na, ang yung mga ginagamit ko ngayon is galing sa unboxing. Yun. Wag na lang sana tayong maging masaya na lang ba? Kung ano yung na-achieve namin paunti-unti. Sana yung iba maging masaya na lang. Wag sana tayong maging bitter. Or kung sakasakali man ako anong magastusin namin sa pera namin. Kahit naman gumastos kami, andun pa rin naman yung pagbubukod. Kasi nga, yun nga po yung tinuturo sa amin, pagbubukod talaga. Nagbubukod naman kami at saka hindi ako bumibili ng mga gamit-gamit dito sa bahay masyado kasi nga, hindi naman kailangan. Katulad ng kung meron pa naman kaming kala nagagamit, okay pa naman yung kala namin, so bakit pa ako bibili ng Siguro na lang kasi sabi ni Bay, bibili kaming lamesa. Kasi masyadong mataas, di ba pa? Yung lutuan. Yun na lang siguro lamesa, mga ka-business. So, yun po mga business. Sige na ka. Huwag na tayo magpahaba ng Yeah. God bless po sa ating lahat mga business. Siyempre sa ating Panginoong Diyos. Tsaka ililipas na naman tong isang buwan. Ba't ang bango mo? Buhay at malakas at malusog pa rin tayo mga business. Bango. Nakakain pa rin tayo sa araw-araw. At mahirap ang buhay. Laban lang mga business. Tsaka tuloy lang ang inyong suporta sa amin. Siyempre, unang-una nating suportahan ng business official. Siyempre, marami din ang umaasa kay Kuya na mga kababayan natin na higit nangangailangan. Yung deserve tulungan mga business. Tsaka Papa Dins TV, Business Family. Tsaka yung mga channel po ng mga kagwang. Tsaka yung mga reactors. Tsaka si Ma'am Erlinda. Ano yan? Official vlog. Tsaka si Maricoy. Kamaricoy. Oh. Kasi, Si Kaimas. Kalimas. Anong kalimas? Kahimas. At saka isa nga po pala mga ka-business, pahabol ko lang. Hindi po namin iniaasa lahat sa ka-business official, yung mga gastusin namin, Diyos ko marimar. Sariling pera po namin pinangbabayad namin dito sa upa, mga ka-business. Pagkain namin, may time talaga na doon kami kumakain kila Kuya pagka pumupunta po Pag andun po doon. kami. Opo, pag andun kami. Kasi, pinapagalitan po kami ni Kuya pag hindi kami kumain. Diyos ko marimar. Nagagalit yan si Kuya pagka kami. Ang gusto ni Kuya kung ano yung pagkain na nakahain dun sa lamesa. Kumain kayo. Hindi na Magpatawag. Magpaagda ba? Magpa-receive. Ano tawag nun? Hindi magpaano ba? Yung bang magpatawag pa na, Bisita. yung bang parang ganun. Hindi ayaw po ni Kuya na ganun. So pagka nandun talaga kami mga ka-business, doon talaga kami kakain. Pero hindi po ibig sabihin no, na yung pagkain namin, pag nandito kami sa bahay, yung upa namin, yung bayarin sa kuryente, lahat-lahat, is iniaasa namin kay Kuya at kay Ate. Kasi alam niyo po mga ka-business, sa totoo lang, alam naman po ng lahat na yung revenue nga ng ka-business official ay bumaba. Mas kami pa nga dapat parang pagtanaw namin ng utang na loob kila Kuya, kila Ate, dapat nga tumulong din kami sa doon. Pero, yun nga, ayaw naman tanggapin nila Kuya, nila Ate, yung ganun mga ka-business kasi alam nila na may pamilya kaming binubuhay. Yes. Tsaka hindi lang sa amin, may mga kanya-kanya po kami kasing mga magulang, mga business. Sana huwag po kayong mag-isip ng mga ganung bagay. Ang lagi nating isipin ay positibo, mga business namin minamahal. Tsaka, meron tayong yung tawag nun, yung andun po yung yung pagpayo, pero yung yung payong magulang po, Opo. mga business, payong kapatid. Tulad nung iba na nag-comment na payo ko lang sa inyo, June Baybay, huwag sana magalit. Yun, Yun ang naiintindihan namin yun. Intindihan, hindi yung Hindi po talaga ako doon at nagpapasalamat po ako sa mga ganun niya. Yung sinasabi nga na, nagko-comment na payo lang bilang ate, bilang bilang kuya. Masaya po kami sa ganun mga ka-business talaga. Honestly, masaya kami sa ganun na may nagpapayo sa amin. Pero yung nakapin kanina talaga, doon lang ako nainis ba na aga-aga na buwisit ako kasi sabi niya, buti na daw na binenta kasi napakaluho ko raw, ganun. Ano naman kasing connect nun sa pagbenta? Hindi ko naman ginamit sa pangluho ko yung pinagbentahan doon, kundi pangkuha nga ng panibagong motor, pang lisensya ni Tama na Bay. yan. Okay na yan. Para matapos na. So mga kapitid, salamat po muli sa inyo, mga kapapi. Suportahan niyo po kami. God bless po sa ating lahat.
never say goodbye. Tomorrow is another day. Abangan nyo po bukas mga business namin minamahal. Bira! Ay, dito si Kuy Kuy namin. Madaming gustong magsabi pa si Kuy Kuy daw At saka pa. pag-upitan pa namin to si Koy Koy mga business. Saka salamat sa paalala ninyo. Kasi sabi niyo ang Mrs. Mel dyan. Yung buhok ni Kuy Kuy ang haba na. God bless po mga business. Bakit na, wait lang, bakit na ba ayaw ni Kuy Kuy magpagupit? Hindi ko alam eh. Di ba umiiyak siya? Umiiyak siya mga kabisnes pag She pinapagupitan. makes me uncomfortable. Ano? Wait lang mga kabisnes. Ano, dito ka, lapit. Ano sabi mo, dali? Bakit ayaw mo magpagupit? The hair makes me uncomfortable. Oh, sis ko, oh my God. English kaya akong anak mga kabisnes. Ayun po mga kabisnes, God bless po sa ating lahat at abangan nyo po bukas kung ma-approve ba ang aming kukuhaning motor. Sana ma-approve mga kabisnes. Pag-pray po natin. God bless po ulit sa ating lahat mga kabisnes. Birabanat lang po tayo. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa
sana'y hindi kayo magbabago. Bira!